hope is one of the most powerful words in any language. No matter how difficult your situation in life, if you have hope, you can make it. But in a country or situation like ours where life is getting more difficult, where can we find real hope? Stay with us and find the answer on A Word of Hope with Bishop David Sobrepeña. Ang aking pong paksa, Believe You Will See. Meron pong mag-asawang mga business people. This was years ago, nung meron pa tayong TV ministry sa GMA. Narinig nila ako na nagsabi, sa mundo ay to see is to believe. Palagi natin naririnig yan. Pakita mo muna sa akin yung pera. Pag nakita ko, maniniwala ko. Bigay mo muna yung proof para ako'y maniwala. So sabi ko doon sa aking broadcast, hindi ganyan ang patakaran ng Diyos. Kung gusto mo makaranas ng mga malaking pagpapala, maniwala ka muna. Believe and you will see. So itong mag-asawa, tumawag sila, mga bagong Christians. Sabi na, Pastor, we'd like to make an appointment. So noong araw ng appointment na yon, ay pumasok sila sa aking opisina. At I met them, they introduced themselves, and sabi nila, Story, ito po yung sinabi mo sa TV. Gusto lang namin pong linawin kung meron po bang support niyan sa Biblia. Sabi ko, meron naman po. So, pinakita ko sa kanila, ito pong verse na ito. Itong verse na ito ay patungkol po kay Jesus at sa kanyang mga kaibigan na si Mary, Martha at saka si Lazarus. Namatay si Lazarus, nagkasakit si Lazarus, sinabihan nila si Jesus na may sakit si Lazarus, pero hindi agad-agad na pumunta si Jesus sa kanilang bahay upang ipanalangin si Lazarus na gumaling sapagkat alam ng Panginoon ang kanyang timetable. So, noong napumunta na ang ating Panginoon, patay na si Lazarus. 4 na araw na patay. At sabi ni Martha na, Lord, mabaho na yung kanyang labi. Sinong unang mga araw, siguro yung kanilang pag-imbalsamo ay hindi masyadong na katulad ngayon. Sinabi ng ating Panginoon, I am the resurrection and the life. Pero noong nais ng Panginoon na paalisin na yung takip na bato ng kanyang libingan, medyo nagprotesta yung mga doon. At itong si Martha, sinabi niya, Lord, matagal na siyang patay. So ang sagot ng ating Panginoon ay itong ating binasa na versikulo na sinabi niya, Whosoever lives and believes in me shall never die. Do you believe this? So she said, verse 27, Yes, Lord, I believe that you are the Christ, the Son of God, who is come into the world. Kung babasahin mo ang buong chapter na ito, makikita natin yung exchange ng pag-uusap ng ating Panginoon sa magkapatid na si Mary sa si Martha. So, balikan natin yung sa verse 39. Nung sinabi na ng ating Panginoon, Take away the stone, Martha, the sister of him who was dead, said to him, Lord, by this time there is a stench, for he has been dead 4 days. So ito na ang sabi ng Panginoon. Did I not say to you that if you would believe, you would see the glory of God? At itong businessman and businesswoman, they went on and have a good business. Pinagpala ng Panginoon ang kanilang negosyo. I don't know where they are right now. Nagpaalam sila noon na I think pupunta sila sa ibang lugar. So I have not heard from them since. But you must believe. Sumampalataya ka at makikita mo. Meron po akong 5 bagay na kailangan na paniwalaan natin. First, believe in His person. Believe in God,
believe also in me, sabi ng ating Panginoon. In my Father's house, there are many mansions. Yan sa John chapter 14. Dito naman sa Exodus 3:14, and God said to Moses, I am who I am. And he said, thus you shall say to the children of Israel, I am, has sent me to you. Unang-una sa lahat, paniwalaan natin ang persona ng Diyos, na hindi tayo atheist. Ang mga atheist, di sila naniniwala sa Diyos. Pero nga ang isang famous na atheist, ang pangalan niya ay si Voltaire. Hindi siya naniwala hanggang kamatayan. Siya yung nagsabi na sisirain ko ang Kristyanismo sa pamagitan ng aking panunulat. So he wrote a lot of articles laban sa church at laban sa paniniwala na merong Diyos. Pero noong siya ay namatay, yung mata daw niya ay yung expression ng napakalaking takot at horror. I read this in this book. He was horrified na parang nakakita siya ng nakakatakot. Maraming eyewitnesses na nakakita. At sabi niya, ikaw pala. And then, he died. For us, it is very important to believe that God is the person of God. Sabi ng ating Panginoon sa John chapter 6 verse 29, this is the work of God that you believe in Him whom He sent. John 7:38, he who believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water. Romans chapter 10 verse 11, for the scripture says, whoever believes on Him will not be put to shame. Darating ang araw, lahat-lahat tayo ay haharap sa Diyos. At yung mga hindi naniwala sa Diyos, sila ay mapapahiya. Sapagkat sasabihin ng Panginoon sa kanila, away from me, you workers of iniquity. Take them away from me. Yan ang sasabihin ng Panginoon sa mga taong hindi naniwala, sumampalataya sa ating Panginoon. Kung kaya't sabi po ng Biblia, whoever believes on Him will not be put to shame. Pangalawa, believe in His power. Na tayo'y maniwala sa Kanyang kapangyarihan. Sa Psalm chapter 62 verse 11, God has spoken once, twice, I have heard this, the power belongs to God. Ang kapangyarihan ay galing sa Diyos. Sa Matthew chapter 28 verse 18, sabi ng ating Panginoon, all power, all authority. Kung meron kang power, meron kang kapangyarihan, meron kang otoridad, is given unto me in heaven and on earth. Yung prayer ng ating Panginoon, yung closing prayer ng Lord's Prayer sa chapter 13 verse 6 ng Matthew, for yours is the kingdom and the power and the glory forever. Inawit natin yan sa ating awitin. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. Makapangyarihan ng Diyos. Lahat ng kapangyarihan ay nasa Kanya. Sa ating pag-aaral ng Biblia, kung ikaw nag-aaral sa seminaryo o Bible College, ang isang bagay na mapag-aaral mo ay patungkol sa katotohanan that God is omnipotent God, all-powerful God. After all, Siya ang lumikha ng langit at lupa. At paano nilikha ng Diyos ang langit at lupa? He spoke the world, the universe into existence. Dami kayo mga atheist na mga scientists, sinusuri-suri nila ang origin ng mundong ito na billions and billions and billions and billions of years ago daw. Dalawang star ang nagsalpukan at dahil dalawang star, yung Big Bang Theory ay nagsalpukan, ay doon na-create ang universe. Ang tanong ay, saan nanggaling dalawang star na nagsalpukan? Kasi itong mga ito, hindi sila naniniwala sa kapangyarihan ng Diyos. Mas madaling paniwalaan na ang Diyos ang lumikha ng langit at lupa kaysa yung dalawang star na nagsalpukan at yung Darwin theory. Because we believe in His power. Easier to believe that God created the world than in the theory of evolution. Kung totoo yung theory of evolution,
na nag-i-improve daw, nag-i-improve. Oh, tingnan mo yung sarili mo. Noon, bata ka, wala ka pang mga wrinkles. Ngayon, marami ng wrinkles. Nalalagas na ang buhok. Theory of evolution. Mula po noong mga 1800, 1700, ang tao ganun pa rin. Why? Because evil man, they don't believe in the power of God. Pero ngayong araw na ito, believe in His power to save. Sa Romans chapter 1 verse 16, sabi po ni Apostol Pablo, "For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation." Wala nang ibang kapangyarihan na makapagliligtas ng tao, kundi ang kapangyarihan ng ebanghelyo ng ating Panginoong Yesus. Dahil sa pagpunta ng gospel bus, ay maraming na-save na kapag umpisa tayo ng mga gawain. Yung ating gospel bus ay galing na sa mga dulo ng Luzon. 2 gospel bus po yan. You know, it takes a lot of money to operate the gospel bus. Pagasan mo lang yan. Isang one trip papunta ng doon sa Pagudpud mula dito. At umubos na mga 45 to 50,000 pesos ng gasolina. Yung ating Imbi Good News, pag naglakbay yan mula Samar hanggang doon sa Dinagat o doon sa Surigao na mga areas, daming isla, gagamit na mga 3,000 litro pag-ikot. Mga coins, iniipon po yon. Pangbili po ng mga gasolina yon. Laki magagawa. Bakit natin ginagamit ang mga equipment na yon? Walang ibang layunin kundi mapakinggan ng tao ang mensahe ng kaligtasan na doon ay ang kapangyarihan ng Diyos ng pagliligtas ng mga maraming tao. Number 3, believe in His promises. Sa Numbers chapter 23 verse 19, God is not like people. Sa Old King James, God is not a man that He should lie. He is not a human who changes His mind. Whatever He promises, He does. He speaks and it is done. Yung isang politician, some time ago, nung siya ay sinita, hindi ba sinabi mo ito, na ito'y gagawin mo? Sabi niya, "I'm sorry, I was just joking." Di ba sinabi mo na pupunta, sasakay ka ng speedboat at palalayasin mo yung dayuhang kumukuha ng isla natin? Marami mga politician na ganyan, mangangako na mangangako na mangangako. Karamihan ng kanila mga pangako, napapako. They just want to be voted upon because they are human, they lie. God is not a human that He lies. God does not lie. Hindi po nagsisinungaling ang Diyos. Sabi ng Bible, "Heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away." Magunaw man ang mundo, ay ang salita ng Diyos ay mananatiling tapat, mananatiling totoo. At kung anong pinangako ng Panginoon ay kanyang tutuparin. Sa 2 Corinthians 1:20, "For all the promises of God in Him are yes, and in Him, amen, for the glory of God through us." Mga pangako ng Diyos. Ang dami niyang mga gandang pangako. Mula sa mahimbing na pagtulog upang ikaw ay makapahinga. At mga malalaking bagay na kailangan ng buhay mo. You know, mga pangako ng Diyos. Ang isa sa mga pangako ng Diyos na ating pinakahihintay ay ito. Sabi niya sa Luke chapter 12 verse 32, "It is your Father's good pleasure to give you the kingdom." John chapter 14, sabi ng Panginoon, "I go and prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there you may be also." Naghanda siya ng mga mansions para sa iyo at para sa akin. From time to time, pag nakakapunta ako sa Europe or even Eastern Europe, pagkatapos ng preaching, dadalhin kami ng host na nag-host sa akin sa mga interesting places ng kanilang bansa. Katulad ng mga palasyo ng dating hari, ang Gagara. Yung mga mansion sa mundong ito, nabubulok,
Nagkaroon ng mga depekto, may mga tulo. Are you listening? Kinakain ng anay, yung mga kahoy. But Jesus promised, in my Father's house are many mansions because we will be rewarded according to our work. Yan ang isa sa mga promise ng Panginoon. He promises to supply your needs. Itong nakarang 36 years, my ministry here, God promised. We rely in His promises. Noong umalis kami ng Amerika ng aking may bahay, sabi ng aking mga kapatid, sabi ng mga kapatid ng aking misis, kasi kaming lahat ay nasa Amerika. Lahat din na kapatid ni Sister Nelly ay sa Amerika. Mga pinsan nandoon. Kasi ang mother ni Sister Nelly pinanganak sa Hawaii. Ang mother ko pinanganak sa California. So, nung nag-martial law, sabi ng mama ko, punta na lang tayo sa Amerika. So, that's why nakapunta kami ng Amerika. Nung sabi namin, nung tinawagan na kami ng Panginoon, babalik kami. Sabi nila, naku, magugutom kayo doon. Meron pang isang pastor na Pilipino, sabi niya, pinagalitan niya ako. Ba't ka pa babalik sa Pilipinas? Nakahiga ka na sa komportabling kama, bakit ka babalik ulit sa sahig? Hindi mo ba alam, nung tayo nag-apply sa US Embassy, 1 kilometro ang pila, at pagdating ng tiyempo mo, hindi ka pa ma-interview, balik ka ng balik. Pinagalitan kaya ako. Sabi ko, panawagan ni God eh. Sabi, bahala ka. Maghihirap ka doon. Sabi ko, no. Kasi may mga Pilipino naman na mga pastor pumunta rito, hindi sila nakatiis, bumalik. Meron ako mga 3 kilala. Hindi nakatiis, bumalik. Sabi ko sa kanila, ako'y maninindigan sa mga pangako ng Diyos na hindi niya ako pababayaan, hindi niya kami pababayaan, hindi kami magugutom. Of course, maraming time, nung unang mga panahon, sa turo-turo kami kumakain. Kaya, pagkatapos ng service sa Paramount, kasi kulang pa yung pambayad ng renta sa Paramount. So, yung perang baon namin, yun ang pinambabayad ko sa renta. At upang makatipid, kumakain kami dyan sa may Guda, dito sa West Avenue noon. Magkano ang isang mangkok ng goto? 10 piso. Pag linagyan nila ng special, lagyan nila ng itlog, 15 pesos. At kung nagugutom talaga ako, pagkatapos na mag-preach ako ng mga, 2 beses o 3 beses that Sunday, kasi na-invite ako, 2 order. Masaya na ako. Hindi tayo ginutom ng Panginoon. He provided every need. Lahat ng renta ay nabayaran. Sumulat po tayo ng post-dated check nung bilhin natin ang lupang ito dahil pinapaalis tayo sa Paramount. Nais ko na bigyan tayo ng Panginoon ng building at church. Wala nga tayong mapuntahan kasi noon malaki na ang Word of Hope. After 2 years, meron na tayong mga humigit kung walang na mga 2,000 at walang theater na makakuha sa atin. Ang pinakamalapit lang na theater na available kasi pinapaalis tayo. Ayan doon yung Metropolitan Theater doon sa may Loton. Napakalayo kaya. Sabi ko, Lord, hindi pwede. Bigyan mo kami ng lugar dito. Nung nakakuha ko yung mayari, what would it take to buy this property? Sabi niya, at that time, kung meron kang 20 million, maaaring kunin ko. Bili mo na, 20 million. Kasi 25 ang asking. 20 million. Wala po kaming cash. O sige, magbigay ka ng down payment na 500,000 na inutang ko. Tapos, magbigay ka ng post-dated check na 48 na post-dated checks. 460 something per month. Nalangin ako sa Panginoon. Meron namang signal ang Panginoon sa akin. Sige, gawin mo. Lord, I trust you. Ayaw kong pumunta sa bilangguan, Lord, na tumalbog ang mga checking ito. Ang income ng Word of Hope noon ay humigit kumulang lang na mga 150,000 per month. At may mga buwan na mas maliit pa doon. So, nagdala ko ng cheque, 48 months, 4 na taon, bawat buwan, halos 500,000 ang bawat isang cheque. Yung kamay ko nanganginig, yung paa ko nangangatog. Tapos binigay ko ito. So, binigyan nila ako ng contract to sell. Hallelujah. Why did I do that? Because I believe in His promises. In His promises are yes and amen.
Pangapat, believe in His provision. Kung naniniwala ka sa promises ng Panginoon, maniniwala ka sa Kanyang provision. Ang favorite nating verse, Philippians 4:19, my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. In Matthew chapter 6, verse 31 to 32, sabi po ng ating Panginoong Yesus, therefore do not worry, saying what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For after all these things the Gentiles seek, for your heavenly Father knows that you need all these things. Alam ng ating Amang nasa langit na marami tayong mga pangangailangan. Nasabi ko sa inyo kanina, lahat ng mga postage checks ay wala pong tumalbog. At ang isang kamangha-mangha, kasi doon sa kontrata, nalinagdaan ko po, kapag na-late tayo ng bayad sa isang buwan, 4% ang penalty. At kapag na-late ka, hindi ka nakabayad ng 3 buwan na sunod-sunod, yung property ay babalik sa nagbinta. So, mawawala na yung down payment mo, mawawala na yung binigay mong monthly payment, mawawala na rin yung mga ginasto mo sa pag-construct. Nag-construct tayo agad. Ito na, isang linggo, nagkaroon tayo ng Miracle of Giving Sunday. Kailangan natin ng 1 milyon upang mapunduhan yung isang tseke at magkaroon ng karagdagan na simento at bakal. Yung Miracle of Giving Sunday, pagka-Lunes, binilang nila yung pera, nanlumo po ako. I want you to know, your pastor, kaya sabi ng misis ko, pahinga naman tayo, mag-sabbatical man lang. Kasi mula nung umpisa wala. I'm a workaholic. I'm working. Malimit na umuwi ako sa bahay, sa opisina, alas 10 na. So, nung nakita ko yung offering, nanlumo ako. Alas 11:30, umuwi na ako, umiiyak ako. Nagdadrive ako, umiiyak ako. Oh, Panginoon, naku po, naawa ako sa sarili ko. Wala kang pangbayad. Kasi yung offering, mga 200,000 plus lang. Wala tayong pangbili ng simento. Hindi ko mapunduhan. So tinawagan ko yung opisina ng presidente. Sabi ko, pari ko bang makausap yung CEO? Oh, sorry, Reverend. Nasa board meeting siya. Hindi siya pwedeng gambalahin. Pwede ba isulat mo ito sa note? I-slide mo lang under the door ng boardroom na gusto ko siya makausap. Urgent lang, emergency. Sige po, Reverend. Ito yung number ko. So, umuwi ako. Pag ako mayroong matinding problema, gawin niyo po ito. Tulog na kayo, huwag niyo nang isip-isipin. Natulog ako, na pagkatapos ng mga 30 minutes, ginising ako na Sister Nelly, my wife. Daling. May tumatawag sa telepono. Dali, sino? Kung daw siya, yung presidente nila. Uy, nakuha niya yung aking sulat. So, kinuha ko yung, hello, is this Reverend Sobrepeña? Opo, you called my office. What do you need? Well, do you know, when I bought your property, ay sumulat ako ng post-dated checks at merong penalty kung late ng 4% at kung 3 buwan na hindi mo bayaran at late ka, the property will revert to... Agad, sabi niya, so? Well, sir, I do not have money to fund the 3 checks. Huwag niyong i-deposit yung mga cheque na yon sapagkat tatalbog. Sabi niya, Reverend, ibininta na namin yung cheque mo, pinari-discount na namin, lahat-lahat. Naku po, pinari-discount. Ibig sabihin, kung sino man yung bumili doon, kasi yan ang ginagawa ng kalakalan sa mga cheque, i-really discount nila ng 10%. Kung sino yung bumili na yun, meron na siyang tubo na 10% automatically. Right? Ikaw, please, do something. I'm sorry, Reverend. What I can do, sabi niya, hindi na kayo charge ng 4%. Well, sabi ko sa kanya, of all the properties that you sold in the Philippines and in Metro Manila, I want you to know, this property is for the glory of God, and we're gonna build a church, and this is just a temporary setback. Sabi ko, I believe God is going to help us. So tinanong niya ako, mga ilang buwan kaya na ganyan, na may problema ka? Sabi niya, 3 buwan at siguro 4.
So after I hang up, sabi niya, let me see what I can do about it. So, the following day, because when I called them, 2 days, yung cheque, kailangan na mayroon ng pundo. Wala tayong pundo. The following day, mayroong courier, nakamotorsiklo, galing ng Makati. Binigay nila sa akin ng may sobre. Pangalan ko lang. Hindi nagsabi kung saan galing. Yung binuksan ko, yung envelope, merong 3 cheque sa current account, checking account ng presidente. 3 cheque upang mabayaran ko yung utang ko sa kumpanya nila. 3 cheque na binigay niya. So, hindi tumalbog. Mismo yung chairman na nagbigay ng pera sa kanyang sariling account ng pangbayad sa utang natin. Believe in His provision. Kahit din sa inyong buhay. Panglima, believe in His plan. Sa Jeremiah 29:11. Ito yung favorito natin. For I know the thoughts that I think toward you, says the Lord. Thoughts of peace, not of evil, to give you a future and a hope. Jeremiah chapter 1 verse 5. Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I sanctified you. I ordained you a prophet to the nations. So, ibig sabihin nito, bago tayo pa ipinanganak, kilala ka na ng Diyos. Matthew 16:18, and I say to you, upon this rock, I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Romans 8:28, for we know that all things work together for good to those who love God and to those who are called according to His purpose. Sapang verse, Psalm 33:11, but the plans of the Lord stand firm forever, the purposes of His heart through all generation. Believe in His plan for the church. Sabi ng Panginoon, I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. One congregation that we started noong August 28, 1988. Nung nag-umpisa tayo, tatatlo lamang kami ni Sister Nelly. My son, my oldest son, my wife, and myself. Then pumunta kami sa Bible School ng BBI, where I graduated. Nakapag-recruit tayo ng mga students na mga musicians, mga 17 of us the first Sunday, nanalangin kami. We anointed every chair ng Paramount. Nabibigyan tayo ng Panginoon ng malaking harvest. On the first Sunday, kunti pa lang. Nag-preach ako, sabi ko, Lord, kung walang maboborn again ngayon, sabi ko, sa mensaheng ito, I will pack my bags and leave. Kasi paubos na rin yung pera ko. Nag-altar call ako. Around 20 people came forward. Amen. Tumanggap sa Panginoon. At on that family, the Tabudlong family, the father, the mother, namatay na po sila. Si Donna at saka si John, 2 anak, 4. Paano sila nakapunta sa Paramount? Katira lamang sila dyan, sa malapit sa squatter noon dyan. Sabi ng nanay ni Donna, Donna, bumili ka nga ng daing sa palengke para meron tayong mga hapunan, dried fish. Yun lang ang pera nila mga 50 pesos or something. So pumunta si Donna, bumili ng galonggong daing. Pagbalik niya, nakalagay sa wrapper, nabasa ng nanay. There's hope for you in Jesus Christ. Mayroong pag-asa kayo kay Hesus Kristo. Come to Word of Hope, opening day, Paramount. Sabi ng nanay, punta tayo doon, yan ang kailangan natin. Paano nila nabasa yun? May dried fish vendor na nagnakaw ng ilang mga flyers natin. Hundreds of our flyers. At ginamit niya na pang-wrap ng isda. The power of God, di ba? Naligtas sila. God is a good God. May plano ng Diyos sa church. And the plan of God for the church is a glorious church without spot or wrinkle. Sabi ng Ephesians 5:27, God has a plan for you and for me. And what is God's ultimate plan for you and for me? To be conformed to the image of God. Believe in His plan for you.
I believe that the Holy Spirit is speaking in your hearts this very moment about your need of Jesus Christ as personal Lord and Savior. I want you to pray this prayer sincerely. Lord Jesus, patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Tinatanggap kita bilang sarili kong tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Ako po ay naniniwala na ikaw ay napaako sa krus dahil sa aking kasalanan, namatay subalit nabuhay na maguli upang bigyan ako ng bagong buhay at pag-asa sa buhay na walang hanggan. Sabihin mo, Lord, I thank you for saving my soul. This I pray in Jesus' name. Amen. If you prayed that prayer, we believe you got born again. Please let us know by texting 0999-955-4211 or follow us on Facebook. You may also visit our website www.wordofhope.ph. A Word of Hope can be heard on Fridays, Saturdays, and Sundays at 8 p.m. to 8:30 p.m. here at 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.